Ayan po at bago po tayo pupunta doon sa topic natin ay siyempre ay gusto ko lamang po unahing batiin itong mga nagagandahan at naggugwapuhan ko mga subscribers at followers at mga viewers. Ayan po at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at yun po, at ay may paparinig lang po muna ako sa inyo bago po tayo magkomento. Dahil sobrang talagang gigil na itong si Mike Ilong na talagang gustong-gusto na talagang mahuli si Pastor Kibuloy. At maging itong si Risa Bayawak ay mamaya po manginginig kayo pagka narinig nyo ito dahil akala mo kung sino silang nag-uutos dito sa ating mga kapulisan. Ay bakit kaya hindi na lang ninyo gawin? Magsama kayo rito si Risa Bayawak at itong si Mike Ilong para kayo ang maghanap dito kay Pastor Kibuloy. Isa laging akala ninyo wala nang ginagawa yung mga pulis at gusto ninyo agad-agad mahuli na si Pastor Kibuloy. Huwag ko kung anong minamadali ninyo. At talagang grabe. Unang-una, Mike Ilong, hindi si Pastor Kibuloy ang nagtanggal sa iyo kung bakit ganun na lang ang galit mo sa kanya. Ikaw ang nag-walk out. Palibasa kasi, masyado kang mayabang. Yung kayabangan mo, talagang hindi mo pa rin naaalis. Ay taga Batangas ito eh. Pero hindi naman lahat ng mga kababayan natin diyan sa Batangas ay mayabang. Nagkataon lang siguro itong si Mike Ilong na ito ang nuknukan ng kayabangan na wala namang ipagyabang at katunayan ito ay patay gutom ito. At yabang ng yabang. Sabagay, ang sabi nga nila diyan sa Batangas, ay kahit na walang yaman, basta may yabang. At kaya ganon. Basta kan lang. Kahit na kanyan, hindi talaga nawawala daw talaga ang kayabangan niyan. Kahit na ikaw ay patay gutom. Kaya pala ganito itong kayabang ito si Mike Ilong na ito. Anyway, at para po mabigyan natin ng komento itong sinasabi rito ni Mike Ilong. Pakinggan po natin. At malay natin. At paano na ba yun? Nako. Parang naman to. Ayan. Bago po natin bigyan ng komento ito at pakinggan po muna natin ha. Oras kasi ganitong oras po lagi tayo live. Ayan. Anong oras na? 5:49 a.m. Philippine Standard Time. April 18, 18. Imaginin mo, 5:40 a.m. nagsisimula na mag-live ito. Malakan talaga. Malaki talaga yung pangangailangan. At kaya naman pala ako rito. So, sabagay, okay lang yun. Sige, imagine yung 5:40 a.m. pa lang nagla-live na. At patungkol lang kay Pastor Kibuloy. Sige, pakinggan natin. Ang mainit na panahon, napakainit po dito. Erica, mapagmahal, galing naman ng Tokyo, Japan. Ako sa Tokyo kayo, malamig-lamig pa. Naalala ko last year, ganitong April, nandiyan kami sa Japan, sa Tokyo, malamig-lamig pa di ba? Ayan, tapos sa sundan ng January at December, January, mas matindi pa. Ibang klase lamig dyan. Okay? So ito yung ating pag-uusapan ngayon. Yan, sige. Matindi. Kibuloy, mapanganib na nga ba? Yan, tanong natin. Kasi may paparinig po ko sa inyo, meron pong sinabi, meron pong statement, meron pong apila, si Senador Risa Hontiveros. Okay? At sinasabi niyang mapanganib. Yan mapanganib na raw daw po si Pastor Kibuloy. So, tingnan natin at tapusin po muna natin ito bago tayo tuluyan magbigay ng komento ha. Kasi meron daw hong private army, naloko na. Kaya yun yung ating topic. Kibuloy, mapanganib na nga ba? Yan. At pangalawa, eto na. Kibuloy pa rin. Kasi wala
wala pong nakuha o inilabas na TRO, Temporary Restraining Order, ang korte. At hindi ho pangkaraniwang korte yan, Supreme Court. O mamaya papaliwanag natin yan. Pero ipaparinig ko muna sa inyo, ito pong matapang talaga ni Risa, no? At tapang ni Senador, sana all. Hindi katulad ng ibang senador dyan, tagapagtanggol ni Kibuloy at saka ni Duterte. Di ba? Sablay na sablay yung iba. Ito, babae. Oh, yung mga kandaw. Kayo raw mga vlogger, mga tagapagtanggol daw ni Kibuloy at saka ni Duterte. At mga kandaw kayo, mga pangit daw kayo. Ito sinasabi ni ni Mike Ilong. Mga lahat daw ng tagapagtanggol ni Duterte at saka ni Pastor Kibuloy, mga pangit daw. Sige ha. Deputy Minority Leader ng Senado. Napakatapang. Tapang daw ni Risa. Itong aling ito, itong ating senador na ito. Sana all, maswerte tayo dahil mayroong senador na ganito. Walang takot. Ang ganito sinasabi niya. At maniniwala kayo sa sinasabi kong may tapang at walang takot kahit kanino. Ang matapang na oposisyon senador. Pero ngayon ay kumakampi na sa administrasyon ng kanyang mga kasama kasi nakikita nilang maganda naman ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Pakinggan po ninyo itong matapang na statement, panawagan, at sabi niya, dangerous na. Sige, pakinggan natin. Daw po si Kibuloy at ang kanyang private army. Meron ba talaga? May private army para. Peace and order in the country. Na. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Wow. Ugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alala ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. I urge the new PNP Chief, Police General Romel Marbil, to step. Yan daw, mga PNP raw ng mga inotel. Inuutusan daw kayo ni Risa Bayawak na hulihin nyo na si Pastor Kibuloy. Ayan, nag-uutos na sa inyo si Risa Bayawak. O ano pang ginagawa ninyo? Kaya galing niya. Parang pa na rin ito, parang presidente na rin. mamaya kita, sige. Tuloy na rin. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Tapang, no? Yan po, Senadora, ang tapang ng kanyang mga sinabi. Yan, paulit-ulit ito si Mike Ilong na matapang daw itong si Risa Bayawak. Talagang paulit-ulit talaga. Matapang daw. At sige, wag na natin tapusin itong basura na ito dahil bibigyan na natin ng komento ito. At habang nagsasalita, ayun po, narinig nyo, nagsasalita si Kwan na inuutosan na nga ni Risa itong mga kapulisan natin na hulihin na agad-agad si Pastor Kibuloy. Napaka-inutil daw ninyo, mga pulisman kayo. At ito na po yung maganda rito. At nakakagimbal. Nakakagimbal na sasabihin ko nakakagimbal, kaya lang, antayin nyo matapos yung papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi po, yan pong interview niya, yung pagsasalita po ni Risa na yan, hindi pa po natatapos yan ng pagsasalita ni Risa. Nung napalingon po siya dito sa kanyang kanan, ayun, sabi niya, si Kibuloy yun, si Kibuloy! Bakit hindi niyo makita si Kibuloy? Ay samantalang ako, kitang-kita ko, ayun, hulihin niyo na si Kibuloy, hulihin niyo na! Yun! Tangin na. Takbuhan itong mga pulis. At talagang hinalughog kung saan niya tinuturo ni Risa Hontiveros. Maging itong si Mike Abe, kasi gustong-gusto nga niya mahuli. Hanap sila. Kasi kitang-kita raw ni Risa Bayawak na si Kibuloy daw talaga, hindi raw siya nagkamali. Ito na. Tawag na. Sinalikupan na ng mga pulis at mga sundalo yung area na tinuturo ni Risa na nakita raw niya si Kibuloy. Ito na. Lumipas ang 3 oras. Walang Pastor Kibuloy ang nakita. Kundi ang nakita doon sa area na itinuturo ni Risa Hontiveros
ay yung ilong ni Gadon at ilong ni Mike Abby. Yan. At saka yung isang bayawak daw. Yun ang nakita ng mga pulis. So, ibig sabihin, itong si Risa Bayawak, aba, ay mukhang may something na. May something na ang yawa. Tingnan, imagine mo, kukaripas na at tinuturo na kitang-kita daw niya si Pastor Kibuloy. Palagay ko ito, hindi na nakakatulog ito. Itong dalawa na ito, si Mike Ilong at saka ito si Risa Bayawak, hindi na nakakatulog ito dahil sa kaiisip kung paano muli si Pastor Kibuloy. Ay, Mariosep. Unang-una, Bayawak. Ilan bang beses kong sabihin sa iyo na yung palang magtatangka, yung palang inaayos pa lang kung sino yung ma-assign na manghuli kay Pastor Kibuloy, hindi pa sila nakakaalis ng kanilang kampo. Unti-unti nang nagkakaroon ng katarata ang mga mata niyan. So, papaano pa silang tutuloy kung may katarata na ang mata nila? Hindi kaya ikaw, talagay ko ito, nakatanggap na rin siguro ng sobre ito si Juan ito. Kasi nag-hallucinate na. Wala na. Kung ito, talagang parang may saltik na. Parehong ito. Madiin paulit-ulit daw. Wow! Sabi ni Mike Ilong. Pasalamat tayo. Meron tayong senadora na napakatapang. Hindi kagaya nitong mga iba dyan na kampi ng kampi kay Kibuloy at saka kay Duterte. Ito ang nakakahanga na senadora. Nakakahanga ang putang ina. Ay mayroon nga ang kanyan controversial nga yan sa PhilHealth Yan ang nakakahanga. Yan pala hinahangaan itong animal na ito. Palibasa, pare-parehong mga kawatan itong mga animal na ito. Pare-parehong pumapatay ng mga kababayan natin mga mahihirap ito. Yan ang totoo mga putang na nyo. Buisit kayo. Ay nako. Yan yun. Putang ina nyo. Pare-pareho lang naman kayo mga magnanakaw. Imaginin mo, sasabihin pa na may private army. Itong si Pastor Kibuloy. For what? Hindi na kailangan ng private army yan dahil unang-una, pag dito tumungtong sa aking pwesto yan sa Birana River, maglalangoy-langoy na lang yan. Hindi niyo makikita. Makikita nyo rito, hito. Imaginin mo. Sabi ng mga pulis, wala naman senadora. Hindi namin nakita si Pastor Kibuloy maliban dito sa ilong ni Gadon at saka ilong ni Abby ang nakita namin. Tangin na nagkalat pala yung... Ay, ako. Pansinin nyo rin itong si Kuna ito, si Risa Bayawak na ito. Ay, yung ilong din pala nito ay nakadapa din pala. Palibasa padapa ng padapa, ayan, pati yung ilong apektado, dumapa na rin. Tingnan, pansinin nyo itong si Ilong, si Mike Ilong. Sabi ko, habang tinatapit niya si Pastor Kibuloy at saka itong si President Duterte, lalong lumalapad, dumaabot dito yung ilong niya. Ay, makita niyo parang bigote ng pusa yan, nalampas dito. Ito dulo ng ilong nito, pag ganyan yan. Yung parang pusa. Ayan. Pagka hindi niya tinigilan yan. At grabing ilong niya nagkalat. Pati ba naman yun na binabangungot itong si Risa Hontiveros na tinuro niya. Kitang-kita raw niya si Pastor Kibuloy. Yung pala, ilong pala. Ilong pala ni inang yan. Ilong pala ni Gadon at saka ni Mike Abby. Grabe. Tarantado talaga. Anyway, at nag-aantay na lang po si Maharlika.
ng go signal noong nagbigay sa kanya ng video. At inantay na lang po niya, pag nag-go signal na po yan, doon maiiyak po kayo. Kahit nga wala pa yung video na yon, maiiyak na kayo eh. Anyway, at si Maharlika po ang maglalabas niyan. At talaga namang hindi matatawaran yung mga informante nitong si Maharlika na ito. At talagang dumarami pa yung mga nagbibigay sa kanya ng mga talagang mga credible na mga informasyon. At talagang saan pupunta? At saan ka tatagal pagka ganitong ganito? Kung ako sa iyo, Bangag, mag-resign ka na lang. Ngayon, kung inyong matatandaan, sinasabi ko na kay VP Sara, noon pa, sinasabi ko, na mag-withdraw na siya ng support dito kay Bangag. At dahil nakikita ko na talaga noon, tatraidorin lang ito. Noon pa yan, noon pa. May video naman po ako dyan, hindi maikakaila yun. Panawagan ko kay VP Sara na mag-withdraw. Kaya hindi lamang po ito ngayon sinasabi ko. Noong nakaraan pa po. At matagal-tagal na rin po yan. Siguro mga 2 buwan na yata. Nandiyan naman po yan. At kasi nga nakikita ko na talaga dito, yung either kung mag-withdraw, at least ma-preserve pa niya yung kanyang pagiging sikat, kumbaga yung pagiging popular yan sa tao. Kaya yun po ang sinasabi ko na noon pa dapat mag-withdraw. Ngayon, sinundan ko pa po yan dahil na talaga nakikita ko na wala na. Ngayon, nangyari na yung pangbabastos nito si Butod na ito, na ang sinasabi ni Butod, bad shot na sa akin yan. So, sino ka ba, Butod? Isa ka lang Butod. Unang-una, wala kang papel sa gobyerno. Yung pinagsasabihan mong bad shot ka na sa akin, binoto ng tao na mas malaki pa ang boto ni Vice President Duterte kisa sa asawa mong Bangag. And then, ang isa pa dyan ay wala kang karapatan magsalita ng ganyan sa Vice President kasi nga, unang-una, ikaw ay sampid lang. Hindi ka lang sampid, isa ka lang tungaw dyan sa mga Marcos. Wala kang kinalaman sa gobyernong ito. Pero ganun pa man, ikaw na rin ang nagpapatakbo ng gobyerno kasi nga yung asawang Bangag na yan, wala nang katinoan ang pag-iisip, kaya umaas sa kang kala mo, ikaw na ang presidente. Ang kapal ng pagmumukha mo, nasabihin mong bad shot sa akin yung Sara Duterte na yan. Sino ka na magsabi ng ganon? Ang kapal ng pagmumukha mo. Kung gaano kakapal yung nakuha dyan sa Palawan ng mga taklobo, yung mga balat ng taklobo dyan, mas makapal pa dyan ang pagmumukha mo. Imagine mo yung mga talaba, taklobo na yan. Gaano kakapal yan mga ko na yan? Ganyan. Mas makapal pa dyan sa taklobo ang pagmumukha mo. Pangalawa, lagi kang buntis. Kasi nga, lagi kang butod. Pare-pareho kayo. Pare-pareho. Kaya wala kang karapatan magsalita niyan kay Sara Duterte. Ngayon, Vice President Sara, ano ba yung sinasabi ko noon pa sa iyo? Medyo matigas din ang ulo mo ha?
Kaya ko tatawagin kitang iha kasi alam ko naman na 10 doble yung tanda ko sa iyo. Ikaw, ilan pa ba? Wala ka pang, wala ka pang 50 yata eh. Wala pa. Oh, samantalang ako 175 years old ko na. Tapos yung 175 years old na nagpapaalala sa iyo at nagbibigay sa iyo ng payo, ayaw, binabaliwala mo. Sige, wag na ako dahil hindi mo naman ako kaano-ano. Doon na lang sa tatay mo dati. Di ba? Sa katigasan din ng ulo mo, ayan, babastusin ka ng isang butod. Putang ina, hindi ako papayag, no? Dapat yan, pumunta ka dyan sa stage mo. Dyan sa DepEd. Dyan sa, ang tawag dyan, kung saan ka nagsasalita dyan. Di ba? Mayroon parang salitaan yan eh. Yung parang lami-lamisa. Ang sabihin mo dyan, mga kababayan, ako si Sara Duterte, na inyong Vice Presidente at Sekretary ng DepEd. Ngayon ay magsasalita ako at sasagutin ko yung sinasabi nitong si Butod na ito na ako daw ay bad shot sa kanya. Ito naman ang sasabihin ko sa kanya. Ikaw na butod ka. Wala kang karapatan na magsalita sa akin ng kung ano-ano dahil hindi ka kasali sa gobyernong ito. Isa ka lang butod at isa ka lang makapal ang pagmumukha. Isa ka ring kidnapper at isa ka ring sindikato. Yan, Vice President, ang kuwan mo dyan. Ang sabihin mo dyan sa DepEd. Tapos, from now on, sabihin mo, yun, dugtungan mo na yun. I would like you to know, starting today, I will withdraw my support to this President Bangag. O yan, yan ang sabihin mo. Yan ang kwan. Ikaw naman pala, matagal ka nang binabastos, Vice President Sara. Kwan ka na, iparamdam mo, nanuntok ka nga ng sheriff eh. Okay, pero hindi ko naman sinabing suntukin mo itong si Butod kasi baka may sumabog yung butod niyan, ay pananagutan mo pa. Huwag naman. Yun lang, magsalita ka lang ng gano'n. Yun lang sabihin mo. Di ba? Sino siya na magsasalita sa iyo ng ganyan? Kaya ngayon tinuturuan na kita. Kung noon ay hindi ka nagpa-advise, hindi ka naniwala sa advice ng tatay mo, at hindi ka rin naniwala doon sa mga sinasabi namin, mga nagpaalala sa iyo, lalo na ako, sinabi ko sa iyo na mag-withdraw na. Since na hindi ka naniwala sa mga advice na yun, ngayon gawin yan. Para sa ganun ipakita mo na ikaw ay isang tiga-asin kahit na ikaw ay babae. Di ba? Hindi kagaya nitong si Bato de la Rosa na hanggang ngayon hindi pa niya dinidesisyonan kung ipapatawag niya dyan sa Senado itong si PDEA Chief Lason na ito. Ipakita mo na mas matapang ka rito kay Bato de la Rosa. Puro lang naman kwan yun eh. Sabagay, kwan lang to. Baka tingnan niyo ang ulo niyan. Anyway, pagbigyan muna natin, wala pa naman. So malay natin, baka bukas makalawa patawag na niya si Lasso. Pero pagka hindi mo pinatawag yan, Senador Bato, this will be the end of your career as politician. I'm telling you, Mr. Bato. Yan na yun. Bakit ngayon, gigil na gigil si Risa dito kay Pastor Kibuloy, bakit hindi yan ipatawag nga itong si Butod na ito na nangidnap ng bata? At overwhelming yung ebidensya ni Maharlika dyan. So bakit hindi mo yan ang ipatawag mo? Ipatawag mo rin niya si Butod. Tingnan nga natin. Sige nga.
Hindi ninyo pinatawag itong si Butod na ito, isa lang ang ibig sabihin yan. Nasalaksakan na rin ng pira yung mga lalamunan ninyo. Pero kung nagpasalaksak na kayo ng pira, sige, ako naman ang sasalaksak ng karayom dyan sa mga lalamunan ninyo. Sabayan tayo. Tang ina nyo. Oh. Anyway, yan. At antayin natin yan. Pero ulitin ko lang dito. Yung tinuturo ni Risa Bayawa, nakitang-kita raw niya si Kibuloy at nagtakbo nga yung mga kapulisan. Wala mang Kibuloy doon na nakita, kundi itong ilong ni Gadon at saka nitong si Mike Abe. Maraming salamat po at I love you all.